Martin Romualdez, sure win na. Ako, wala pang eleksyon, panalo na. Naalala nyo po itong inendorso ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte na si Nene Bacali. Naku, bigla lang dinisqualified ng COMELEC. Ang sabi ng karamihan, baka resulta daw yan ng kanilang pag-uusap. Pero ano kaya talagang pinag-uusapan ng COMELEC at nila BBM at nila cute nating First Lady Lisa Marcos? Walang nakakaalam kung anong napag-usapan. Duda ng mga netizens, baka isa yan. Kasi bigla lang nagdesisyon ng COMELEC ng ganyan. Ayon po kay Anan Revlis, Nene Bacali tinanggal sa balota. Dinisqualified ng COMELEC sa utos ni Romualdez. Si Romualdez ba nag-utos? Baka hindi naman. Ito naman si Anan, gigil na gigil to eh. Wala nang kalaban, nag-iisa na lang. Tumakbo sa Leyte si Martin. Sinigurado niyang siya ang mananalo. Attorney Vic Rodriguez said, ito, panoorin po natin yung hayag ni Attorney Vic Rodriguez. Beautiful Life Canada, maging alert sa election, baka madaya lahat ng lineup ni PRD. Hindi po malayo yun. Speaking of, ngayon lang po ay binigyan ako ng kopya. Diyan po mga kababayan sa 1st Legislative District ng Leyte. Nakausap ko po yung abogado ng ating kaibigan, si Nene Bacali, yung kandidatong independent at may isog din bilang kongresista. Tinanggal po siya, hindi po siya sinama doon sa sample ballot na ipinakita ng Commission on Election. Kanina lang ho niya nalaman ito kahapon. Si Nene Bacali na kandidato laban kay Martin Romualdez at gustong-gusto ng mga tao sa Leyte, dyan po sa 1st District, tinanggal po ng COMELEC sa listahan ng official candidate. Bagamat doon po sa linabas na certified list of candidates ng Commission on Election, ito po may hawak tayo eh. Kasali po si Nene Bacali, sinama po ng COMELEC yung kanyang pangalan dito sa certified list of candidates. At nung ginawa na po, inimprenta na yung balota at ipinakita yung sample, wala po yung pangalan ni Bacali, Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romualdez. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng COMELEC. Bastusan na po ang ginagawa pati ng COMELEC. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang doon pag-imprenta sa balota, doon hindi isinama na si Nene Bacali. Nako, nagkadayaan na. Ang sabi ng karamihan, nagkadayaan na. Itong si Nene Bacali ay talagang malaki talaga ang posibilidad na manalo ito. Pag natalo si Martin Romualdez, babay akap na ba? Siyempre, magpapalit ng speaker. Hindi hahayaan ng pinsan niya yan. Naku, kalakas talaga. Gising na. Eto na. Nakikita nyo na, wala pang eleksyon. Siguro naman ay hindi naman yata lahat ng Pilipino ngayon ay ob-ob. Diba? Siguro naman alam nyo kung ano yung ginagawa ngayon. Hindi lumaban ng patas. Pwede namang hayaan lang. Naisama na nga dyan sa listahan. Tapos pagdating sa balota, hindi isasama. Sinong iboboto? Di si Martin Romualdez lang, siyempre. Walang boboto kay Nene Bacali dahil wala sa balota. Diba? Ganun talaga. Siyempre, harap-harapan na. Pero Pilipino, gising. Alam nyo kung anong nangyayari na ngayon.